Nagkaroon ng rematch sa pagitan ng Knicks at Pacers, pero ano kaya nangyayari kay Tyrese Haliburton? 2 games ng sunod na mala sa first half. Versus Knicks, itlog si Haliburton sa first half, samantalang sa Knicks naman si Bronson todo bigay. Nung second quarter, si Bronson nasa 6 points at 3 assists. 2 3-point shot ang pinakawalan din ni Karl Anthony Towns. Natambakan pa noon ng Pacers. Hindi nakakascore si Haliburton kung kailan pa siya kailangan. Baka after ng 3 game, dun pa bumalik ang laro niya. 39% 3-point shooter sa kanyang career si Haliburton. Samantalang yung Knicks halos 5 player lang din ang ginagamit base sa 10 minutes rotation. Wala pang makapagpasok ng 3-point shot sa starting unit ng Indiana until natapos yung third. Sinikipan ata ng Knicks yung kanilang ring hanggang lumobo na yung lamang ng Knicks ng 31 points after third. Hindi na pinalaro si Haliburton noong last quarter. Meron siyang 0 point, 1 rebound at 5 assists, 0 out of 8 pa sa field. Sa Knicks naman, lamang sila ng 31 points papasok ng fourth. Binabad pa rin si Josh Hart para may galit ata sa kanya si Coach Tom Thibodeau. Siya yung hindi pinagpahinga. Meron siyang 20 points, 10 rebounds at 37 minutes. Si Towns naman 21 points at 15 rebounds. Pinagpahinga siya kasabay ni Bronson na meron 26 points. Si Bridges bumawi, naka 21 points at 2 3-point shot. Pero nakakapagtaka doon si Haliburton. 8 attempts niya, 7 doon mula sa beyond the arc ay sumugod. Base kasi sa mga tracker, kapag si Haliburton ay below 18 points or kaya below 9 assists, kasama pa doon na below din siya sa 2 3-point shot kada game, malaki yung tatamaan. Si Ja Morant naman pinagdadasal si Amen Thompson. Hindi magkaintindihan kung saan pupunta kapag dinidepensahan niya si Morant. Dinudurog pa rin kasi ni Morant yung Houston pagdating sa loob ng paint. Walang makapigil sa kanya. Kahit pa salubungin siya ng big man ng Houston, makakascore pa rin si Morant at minsan nakakakuha pa ng foul. Sa isang play naman, dirty player talaga itong si Dillon Brooks. Si Nico ang maselang bahaghari ni Morant sa isang play, sapul na sapul. Hindi ni-review at ang ginawa pa doon, natawagan pa ng foul si Morant. Wala talagang kaibigan, walang kumpa-kumpare or walang dating teammate para kay Dillon Brooks. Sabi pa nga ng iba mga fans, kung si Draymond Green ang gumawa nun, malamang technical, pero si Brooks nakakalusot. Si Ja Morant sa loob ng 9 minutes nakakuha ng 15 points. Si Jalen Green sa second quarter, dun siya nakaka-score ng 12 points. Dahil nung first, scoreless talaga siya nun. Dahil din kay Jalen Green, naibaba nila yung lamang kontra sa Memphis sa 6 after matapos yung first half. Nung third quarter, nagkaroon ng 39-18 run yung Houston. Niyari nila yung Memphis mula sa turnover points. 29-13 ang total nun para sa Houston sa buong game. Si Jalen Green nasa 22 points, 6 rebounds at 4 out of 8 sa 3-point area. Medyo consistent na rin ngayon so far. Nilabas din siya nung late third quarter pero pinasok naman ulit nung 7 minutes mark ng fourth. Mukhang lumalaban ngayon ng Houston, umpisa pa lang ng season dahil nung nakaraang game nga nila nabalikan sila or nagkaroon ng comeback yung Hornets. Tinalo naman ng Bulls yung Bucks na posterize pa ni Giannis si Vucevic na hindi malaman kung ano nangyari sa kanya. Natulala pa si Vucevic sa sahig. Si Kobe White meron 35 points at 7 3-point shot. Sunod sa kanya si Lavin. Si Lonzo wala sa lineup. Yung sa Bucks, 38 points at 11 rebounds si Giannis. 28 points naman para kay Damian Lillard. Yung supporting cast nga lang ng Bucks doon sila nayari. Kung titingnan pa, yung Bucks ang isa sa mga team na may mataas sa points in the paint. Pero 14-8 lang sila versus Bulls sa buong game. Yung starting unit pa ng Bulls naka double digit lahat ng player. Si Josh Giddey meron pang 17 points at 9 assists. Kapag maganda pa yung nilalaro ng supporting cast ng Bucks, mananalo sila or malaki ang chance na manalo sila ay wala si Middleton dun. Sa Bulls naman, sabi nga nila unintentional na competitive team pa rin sila ngayon kahit nagre-rebuild.